Hello guys, so meron tayo ditong isang single tub na dual. So 6.2 kg. So dito ang problema nito pagka may tubig na tapos may mga damit na sa loob. So hindi na siya umiikot. At malakas naman yung andar ng motor niya. So goods naman yung motor niya pero yung itong LC hindi sumasabay. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung possible na sira nito. Dowel yung brand nito. Ayan o. So kung gusto niyo makanood ng mga tutorial about sa washing machine saka electric pan, so punta lang kayo dito sa playlist ko. So nandun yung mga tutorial ko about dito sa washing machine. Tapos kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga ina-upload ko na videos. So dito guys, makikita nyo yung ikot ng LC nya. Malakas naman siya. So malakas yung ikot nya pagka walang laman na tubig. Pero pag may tubig na sa mga damit, sobrang hina niya na, halos hindi na siya umiikot. So titignan natin kung ano yung mga possible na sira, kung ano yung papalitan natin na pyesa. So sisilipin din natin yung motor niya, sisilipin natin. So dito guys, pagka tayo ay magche-check ng washing machine, so kung nakita niyo naman kanina, malakas yung ikot ng motor niya. Tapos yung kanyang LC, umiikot din kanina, kanan kaliwa malakas din. So dito may susubukan tayong paraan para malaman natin kung sira yung kanyang pinaka gearbox. So dito medyo ingat lang kayo kasi baka ano yung kamay nyo. Pero ang pigil kasi dito sa LC, for example may ikot siya pa kanan, so ang pigil natin dito. So ngayon pag umiikot yung paganyan, yung LC, dito ang pigil natin paganyan. So dito kasi susubukan lang natin kung kaya natin pigilan ng kamay. Ngayon pagka hindi kayang pigilan ng kamay, ibig sabihin good siya. Ngayon kung napipigilan ng kamay natin, ibig sabihin may sira na yung kanyang gearbox sa loob. So kailangan na natin siyang palitan. So magpapalit din tayo ng gearbox kapag maingay na yung tunog. So parang traktora na. So may posibilidad na durug-durug na yung gear ng gearbox sa loob. Kasi yung loob ng gearbox, meron siyang gear sa loob na plastic. So pagka sa katagalan, pagka sobra na yung gamit, nasisira siya. So papakita ko sa inyo yung sample ng gearbox. So ito guys yung sample ng gearbox. Ito yung sample. Ito yung nandun sa ilalim ng washing machine natin. So itong dowel, ang tamang gearbox dito ay 11 teeth. So itong pinapakita ko sa inyo, sample lang to. Kasi hindi natin siya pwede ikabit kasi nga 10 teeth lang to. So bago kayo magpalit ng gearbox, kailangan yung kaparehas nito. Kaparehas ng nakakabit dito. Kasi itong LC 11 teeth. Tapos ito 10 teeth. So hindi siya pwede. Kaya kailangan yung ilalagay yung gearbox 11 teeth. Tapos 11 teeth din yung pasukan ng LC para mag-swak siya. So hindi pwedeng ikabit yung 10 teeth sa 11, kailangan 11 teeth din. So dito papakita ko sa inyo kung paano pigilan yung LC para malaman kung sira o hindi. So papaanda rin natin siya. Yun guys, nakita nyo yung ikot na paganon, napipigilan natin. So may posibilidad na sira na yung gear nya na paganon ang ikot. So dito sa pakanan naman, medyo buo pa siya. Medyo buo pa siya pero medyo may tama na rin siya kasi halos napigilan siya ng konti tapos hindi na siya mapigilan. So ganun. So dito nakita natin yung problema kasi dapat dyan pagka pinipigilan natin ang kamay, so hindi siya mapigilan. Yun yung goods. Ngayon pagka napipigilan natin yung LC, ibig sabihin sira na. Kailangan na natin palitan yung gearbox. So ngayon dito sa pagpapalit ng gearbox, ang una-una natin tatanggalin yung tornilyo dun sa gitna. Ayun o. Ayan yung una natin tatanggalin. So gagamit lang tayo ng Philip. Pag naluwagan na natin yung
tornilyo dyan. Yan, natanggal na natin yung tornilyo. Itong LC, iangat lang natin siya pa taas ang angat. Kailangan pantay yung angat nyo para hindi siya madali siyang iangat. Pagka dito lang yung inangat nyo, baka mahirapan kayo. So kailangan sabay, inangat nyo dito, angatin nyo din dito sa magkabila. So ayun guys, natanggal na natin yung LC. So dito yan dito nyo malalaman kung ilang teeth yung inyong washing machine dyan kasi may ngipin yan. Ayun, makikita nyo sa loob. So 11 teeth siya. Hindi pwede yung 10, 9, hindi pwede. Kailangan kung ano yung nandito na 11 teeth, yun yung ilalagay natin. So ayun siya guys. Ayun yung gearbox nya 11 teeth. So pagka natanggal nyo na yung LC, so sunod nyo naman natatanggalin itong kanyang body. So yung tornilyo nya nandito, bali 4 yan. Pag natanggal nyo na, so babaklasin na natin yung gearbox sa ilalim. So yun guys, kumatay na lamesa para dito natin ipatong yung washing machine para madali natin siyang mabaklas. So kukuha tayo ng matutungtungan. So dito guys, bago natin tanggalin yung tornilyo, natanggalin muna natin tong belt. Ayan. So pagtanggal ng belt, ibababa nyo lang to. Ayan, ibababa nyo lang. Ibababa nyo siya, tapos iikot nyo. Ayan, iikot nyo siya para matanggal natin yung belt. Ayan. So pag natanggal natin yung belt, sunod naman natin dito. Ito yung hose nya, pipindutin nyo lang yan. Yan, pipindutin nyo lang para hindi siya pumalso pag nagtanggal tayo ng tornilyo. Yan guys, pag natanggal na natin yung belt saka itong hose, so ibababa lang natin to. Ito yun guys, pag nababa na natin siya dito, ito yung gearbox nya. May 4 yan na tornilyo, tatanggalin natin. So, tapos ugutin natin siya pa labas. Ayan siya guys, ito yung luma. So yun guys, so ito yung na-order natin na gearbox. So pares na pares sila. Titignan nyo guys. Ayun. So pares sila ng kabitan ng belt. Tapos yung teeth nya, yung pinaka-importante yung teeth, kailangan parehas yan. So ayan siya, 11 teeth din yung in-order natin. So ayan siya guys. So kung gusto nyo umorder ng gantong gear case or gearbox, pares lang yan guys. So ilalagay ko na lang dito sa description yung pinag-order natin. So mas mabuti na i-check nyo muna yung gearbox nyo bago kayo umorder, kung ilang teeth, tapos kung gaano kalaki yung kabitan ng belt. So yun yung pinaka-importante para hindi kayo mamali sa pagbili ng gearbox. So kakabit na natin tong bago nating nabiling gearbox. Bago natin ikabit yung gearbox, kailangan linisin natin to kasi puro dumi. So dito guys, bago ko pala ito sinalpak, nilagyan ko siya ng sealant dyan. Ayan yung kulay puti. So kung wala kayong sealant, pwede nyo lagyan ng Volcasil. So dito kasi minsan, dyan madalas nagkakalik dyan sa may pinaka rubber. So kaya naglalagay tayo ng sealant or Volcasil. So madali lang din naman tanggalin yan pagka nasira ulit yung gearbox na ganito. Lalagyan nyo lang ng thinner para lumambot yung Volcasil or yung sealant na nilagay natin. So isasalpak na natin siya rito. Yan dito guys, pagka naikabit na natin yung 4 na tornilyo, so sunod naman natin tong hose nya. So isasabit lang muna natin siya dito. So para mabalot pa natin siya. Ayan. Sasabit natin siya dyan. Pag naisabit na natin, saka natin siya ilalak dito. So ayan. Saka natin siya ipapasok. Ayan. Yung saktong haba lang niya. Tapos dito yan, kailangan may allowance siya dyan.
Sunod naman natin yung belt. So, ang pagkabit ng belt, unahin muna natin dito ikabit sa may pulley niya. Unahin natin siya ikabit dyan. Yan. Pag naikabit natin, yan, naikabit natin, saka natin ikakabit dito sa gearbox. Tapos iikot natin siya. Ikot lang natin hanggang pumasok siya. Yan. Yan. So, naikabit na natin. Tapos, pipindutin nyo kung ano, kung may allowance pa siya. So, may allowance siya. Tama-tama siya sa yung allowance niya dito sa layo ng gearbox sa kanitong pulley niya. So, tama-tama lang na may konting allowance. Hindi siya batak na batak or sobrang luwag. So, ayan siya. Yan. Pag naikabit na natin, so, tatry na natin siya. Tatry na natin siyang paandarin. So yun guys, bago pala natin paandarin, ikakabit pala muna natin itong LC. So ilalagay lang natin siya. Ayan. Kasi tutulak lang natin siya pababa. Ayan. So pagka nailagay na natin, lalagay natin yung tornilyo dito. Ito yung tornilyo niya. Ayan. Tapos higpitan natin siya para hindi matanggal. Kailangan maigpit yung pagkakaano natin ng tornilyo. So ayan guys, maandam na at malakas na yung ikot niya. So try natin na pigilan ulit ng kamay natin kung mapipigilan siya. So ayan, paandar. So ibig sabihin malakas na yung ikot niya ulit dahil napalitan na natin siya ng bagong gearbox. So sa kabila naman, so goods na tong washing machine natin. So ganun lang guys, magpalit ng gearbox ng dowel. Kung yung washing machine nyo may kaparehas na ganitong problema, palitan nyo na siya ng gearbox para hindi na lumala yung problema ng inyong washing machine.